Hello ho mga Beshwap! Si Inday ay magawa ng lumpiang Shanghai. So, ari po ang aking recipe. Kanya-kanya po tayo ng pamamaraan ng pagluluto. So, eri po ang pinaka-the best kong lumpiang Shanghai. Charot! Joke lang ho! So, hiniwa-hiwa ko ng maliliit yung carrots kasi wala akong yadyadan mga beshiwap dahil hindi nga kumpleto ang gamit din sa bahay ni Opa. So, maliliit na hiwa talaga as in. Maigi na lang kitang mga Pilipino ay maparaan magaling kita sa mga bagay-bagay kaya walang problema. Basta may kaunting gamit ay ayos na. So, siguro inabot ako dyan ng mga 15 minutes mga beshiwaps. So mga Beshwap, ito na ang ating lumpiang Shanghai. Ang ingredients natin ay beef, sibuyas, garlic, yung hiniwa kong carrots. Ito ay parsley, ay coriander, and then sibuyas na yung leaves, dalawang egg, salt, pepper, and then pangpalasa. So ihalo lang natin dito mga besh. Ayun na nga mga Beshwap, ihalo-halo lang natin lahat ng ingredients na nabanggit dun sa ating minced beef. Paghalo-haluin natin, tas syempre imekos-mekos mga besh. Nag-add pa ako ng isang egg kasi parang kulang pa yung dalawang egg na nilagay ko. Well, actually, nung binabalot ko na dapat pala 4 na eggs yung nilagay ko kasi half kilo yung yung beef ko. Tapos hindi ko dinamihan ng asin kasi nga bawal kay Opa dahil si Opa ay may heart problem. So bawal ang maalat. So very light lang ang aking timpla dini mga beshwap. Inadaan na lang sa sausawan. So hindi ako natuwa dun sa maliit na kutsara at nagpalit ako ng malaking sandok. Pero hindi pa rin ako na-satisfy kaya ako ay nagkamay na. Mas masarap pag inamekos-mekos. Mga besyo, malinis naman yung aking kamay at wala akong ibang inahawakan kundi mga inaluto ko. Ayan, o, 'di ba? Mas maigi pagka kamay yung inagamit mo dahil natatansya mo kung alin yung hindi pa nahahalo and saan banda yung dapat i-mix pa mga beshiwap. So, ganyan ang aking lumpia. So, pagkatapos, sinet aside ko muna dahil ako yung nagugas ng plato. Ang dami kong hugasan dahil kami na nang halian ni Opa. Pagkatapos naman nun ay ayan, nagbalot na ako ng ating lumpia. So, ganun lang ako kadali magbalot ng lumpia. Alam niyo mga beshiwap, pagka marunong kang kumain, dapat marunong kang magluto. Maigi na lang at ako'y mahilig magluto o di ako'y nagustuhan na ring amo ko. Kasi kung hindi ay naku, ay baka isang buwan laang gani ako dini. So, advantage talaga sa ating mga babae na maalam kita magluto. Kahit hindi naman babae, dapat lalaki din maalam magluto para pag ikaw ay nag-asawa. Uy, nag-asawa agad ay! Diyos ko Lord, ano ba gayon? Hindi kita akahiya ng ating magiging asawa at maaram kita sa gawaing bahay mga beshiwap. Sanay-sanay naman ho ako sa mga gawaing bahay. So, ganiri lang ang pagbalot itutupin nyo lang tapos paikot-ikutin nyo lang katulad ng pagpaikot ng mga ex nyo sa inyo. Charot. Tapos sa bandang huli para kumapit ay lagyan nyo ng matinding glue. Hindi pala. Tubig lang yun lagyan nyo sa bandang dulo. Tapos sealed ninyo para hindi nabuka. Ay, nabuka? Bahala na kayo. Alam nyo na yung mga bash. So, syempre, ulit-ulitin nyo lang yung hanggang sa matapos nyo yung 40 pieces ng lumpia wrapper. Well, actually, kinulang ako dyan mga beshop kasi hindi ko nagawa yung lumpiang toge. Ayan, so naka 20 pieces na ako pero may 20 pieces, 20 wrappers pa. Tapos ito, hindi pa tapos. And baka sa ibang araw ko na lang gawin yung lumpiang toge. Tapusin ko muna to mga besh. Tapos na ako mga beshwap, inabot ako ng mga 1.5 hour ganun. So, ilalagay ko na to sa ziplock para ilagay sa ref, sa freezer. Later. Hello mga Beshwaps at kabayan, tayo po ay galuto ngayon ng gambas or sweet and spicy na shrimp. So, lalagyan lang natin siya ng kaunting toyo, imamarinate natin siya together with the lemon or calamansi. So, ganun lang pala, napakadali, napakasimpleng lutuin. So, pag na-marinate na siya mga Beshwap, yung ingredients niya ay bawang and ano nga yun yung sili. Tapos, nilagyan ko din siya ng dahon ng sibuyas, mga beshiwap. So, halu-haluin nyo lang hanggang mamix. Tas, ayan na, bawang, dahon ng sibuyas. And, syempre, yung pang-garnish natin na coriander or parsley, dahon ng parsley. So, maglagay tayo ng olive oil, tsaka ng kaunting margarine sa ating mainit na kawali. Tapos, syempre, tunawin lang natin yung margarine and then ilagyan na natin yung
bawang at saka yung shrimp. Napakadali lang pala nito mga besh. Ang pinagkaiba lang nito ay meron tong lemon or calamansi. So ayan, igisa lang natin yung bawang. Pagkatapos ay ilagay natin yung ating shrimp. Pasensya na at medyo mabagal. So nilagay ko na yung ating marinated na shrimp mga beshwap. So syempre halu-haluin. Halu-haluin nyo lang yung lagyan ng pangpalasa, salt, pepper, and then syempre alam nyo na ang magic. Natapon pa nga yung asin ko doon mga beshwaps. Kung nakikita nyo, pinabayaan ko lang dun kasi sabi ko mamaya na, tatapusin ko muna ang aking pagluluto. So, nilagay ko na yung sili. Maanghang yan. Yung siling po lang yan mga besyo. Pero hindi kasing anghang ng siling labuyo. Tapos, nilagyan ko siya ng sauce. Yun ay parang hindi tomato paste yun. Yun ay sambal na inagaon or chili oil. Pero mostly, ang chili oil din ay talagang puro sili, kaunti lang oil. Tapos nilagyan ko din ng sweet and spicy pala. Sweet and spicy na sauce. Tapos nilagay ko yung pinagmarinitan ko mga beshwap. And pagkatikim ko agoy, sobrang asim naman. Kaya dinagdagan ko siya ng kaunting kaunting sweet and spicy pa. Tapos yan, nilagay ko na yung ating parsley and dahon ng sibuyas para naman may may green. Tas ayan na, luto na. Kung maamoy nyo lang mga beshwap ay napakabango po at napakasarap. Tapos after few minutes, eto na siya mga beshwap. Parang restaurant ang naluto ni Inday. So yun lang ho mga beshwap at maraming salamat. The next day. So today mga beshwap, napilit kong lumakad sa labas si Opa kahit sandali lang. Dinikot-ikot lang namin yung garden hanggang likod mga besh. Kasi maganda na yung panahon. Hindi ganong kalamigan tapos medyo mainit na. Kaya pumayag siyang maglakad. Kasi kahapon hindi natuloy yung plano namin dahil ako'y napagod sa paggrocery at paggawa ng lumpia mga besh. Kaya ngayon kami naglakad. 1 hour later. Hello mga besh. Parang woke up like this tanghali. Ayun, napilit kong maglakad kahit sandali sa labas si Opa kasi maganda yung weather. And ngayon ay magtatanghalian na kami. Yung tanghalian for today is chicken. Ayun. In-air fryer ko na. Bali, luto na yan nung nabili ko sa city. Pinreaser ko lang. Ngayon lang namin kakainin. Tapos, ito iinitin na lang namin. Tapos, ang mga sausawan ni Opa. Tsaka ito sa akin, toyo na may kamatis. At medyo maanghang. So, ang ganda ng weather today, mga besh. So, nakakatuwa na gusto niyan lumakad sa garden kahit 10 minutes lang ay kasi naman yung araw na. Pangit nga naman maglakad pagka malamig kasi matanda na siya. So, ayun, nakakatuwa na lumalakas na ang aking alaga, mga besh. So, okay, gagawin ko na ng kanin at kami makain na ng tanghalian. Later. Hello mga besh at kabayan. So, ngayon ay maghahapunan na. Alas 5 na. Alas 5 pasado na at ako'y galuto ng pansit canton with bihon. So, syempre, kailangan natin ng sibuyas, bawang, chicken, yung bihon natin. So, tanghong to actually. Tapos, kailangan natin ng gulay. Edi ay carrots at saka repolyo. Salt and pepper, pangpalasa. Oil at saka soy sauce. Silver Swan soy sauce. Baka naman. From the Philippines pa yun. So, ito ay paborito ni Opa. Ito ang aming hapunan at saka lumpia. So, tara, let's start. So, ayun mga besh, magpainit lang kayo ng kaldero dahil wala akong kawali. Lagay natin yung ating sibuyas at bawang at halu-haluin natin. Pag translucent na yung ating sibuyas, saka natin ilagay yung chicken. Pag nalagay na yung chicken, lagyan na ng pangpalasa ng salt, pepper, at saka, syempre, lagyan natin ng ating toyo. Toyong pangluto hindi toyo sa utak. Tapos ilagay natin yung chicken stock na ginawa ko kahapon or pinagpalambutan ko ng chicken. Tapos ilagay na natin yung carrots kasi medyo matagal-tagal yung lutuin. And sinunod ko na din yung sotanghon para lutong-luto dahil last time na nagluto ako hindi ata natunawan si Opa kaya gusto ko lutong-luto. Tapos isinod ko na rin yung ating canton. And pagkatapos nilagyan ko pa ng kaunting tubig dahil natuyo. Tapos nilagyan ko ulit ng kaunting pampalasa. At ayan, luto ng ating pansit canton with sotanghon mga beshewaps. Di pa pala ako tapos magluto kasi matik yun. Pag may pansit, may lumpia, partner ni Opa.
Yan lagi yung combination niya. Gusto niyang combination. So, magluluto tayo ng lumpia. Ayan ho mga besh, luto na at muntik pang masunog ang aking lumpia. My God. 2,000 years later. Hello ho mga beshwops at kabayan, na-miss ko aring adobong mani kaya ako ay bumili sa city nung nakaraan para lutuin. Ngayon lang ako nakabili ng mantika kaya ngayon lang ako nakapagluto. So syempre mag-init muna tayo ng mantika sa ating mahiwagang kawali. Tapos gusto ko ay mayroong bawang, kaya ako'y naghiwa-hiwa ng bawang at nilagyan ko ng bawang yan mga besh. Yung inabili nyo sa pag nagabiyahe sa bus, yung 5 piso o kaya dun sa tabi-tabi dyan sa Pilipinas. 'Di ba napakasarap nun? Tapos nakakatuwa kasi muntik masunog mga besh kasi yung ilaw namin dito sa kusina as you can see is yung parang ma-orange or mapula. Kaya hindi ko napansin, medyo na pala siya, medyo parang brown. So nilagay ko na yung ating bawang, tinusta ko lang yan mga beshiwap. And pagkatapos kong matusta yan, syempre isinunod ko na ang ating mani. Kalahati lang yung niluto ko kasi napakarami naman. Pangat naman yung iubusin ko tapos matagal bago kainin. O ayan. So halu-haluin nyo lang yan mga beshiwap hanggang sa maging brown. O 'di ba? Ayan medyo brown na pala siya dyan, pero dahil yung ilaw ay ma-orange, hindi ko napansin. Nung pinatay ko yung ilaw, oh my God, malapit na siyang masunog, mga besh. Pinatikim ko si Opa at nagustuhan naman niya. Eh di binigyan ko ng ilang piraso. Agoy, Diyos ko po, ay nagka-arthritis ang matanda. Hindi arthritis, gout. Hindi ba yan naman makalakad kahapon? Eh di sabi ko, Opa, wag ka nang makain yan, So, ayan, tinanggal ko na sa ating mantika. Sinala ko mga besh. Ayan, kapitbahay namin yan, dinadalaw niya si Opa mga besh. May tiningnan din siya sa likod. So, pagkatapos kong ahunin at palamigin, nilagyan ko na ng asin. Masarap yun. Tapos nilagay ko na yung bawang, tapos hinalo-halo ko. Ayun, hindi pa nga ni masyadong malamig ay tinikman ko na, sus ay napakainit, nakakapaso ng dila at labi mga besh. Pero ganun talaga, excited, kaya hala, sige, ayan na, nilagay ko na yung bawang, tapos nilipat ko muna, pinatulo ko muna, nilagay ko dun sa isang kawali or isang kaldero para tumulo siyang maigi mga besh. Tapos nilagyan ko na ng asin. Tapos ayan, luto na ang ating adobong mani mga besh. Wow! Mainit-init pa, pero ang sarap. Muntik masunog. The next day. Inutusan ako ni Opa, may pinapapicturean dito kasi may ginawa yung kapitbahay. Nag-exceed dun sa nila. Yan picturean ko daw at i-video. Later. So mga beshwap, ito ang harap ng aming bahay. 'Di ba? Gubat. Mag-grocery na naman po ako kasi wala na kaming bigas. Ang ganda ng mga halaman, no? Ay, mga bulaklak. Samahan nyo ako mag-grocery, mga besh. Gubat ang aming harapan, kaya wala masyadong Mainit ngayon. Sobrang init, pero malamig pa rin. Alas 3 na ho, mga beshiwap. Parang kalalabas lang ng mga bata. Parang ang layo ng school dito ng mga bata Kaya kailangan marunong mag-bike. Yan sila nakabike. Diba? Tinalo pa ako. Kaya dito bata pa lang nag-aaral na mag-bike, like 2 years old. Tinuturuan na sila mag-bike mga besh. Sarado yung Albertine mga besh. So pupunta ko sa isang grocery shop. Malayo dito. Kaloka. Nakalimutan ko kasi. Nakalagay na dun yun nung nakaraan pa na magko-close sila ng 4. Pero 3 pa lang sarado na sila. Dito ako sa ibang grocery na grocery. Tapos may mga batang makukulit sa labas. Nangihingi ng stickers. May mga stickers kasi binibigay pagtapos mo magbayad. Tapos pwede mong i-collecta. May makukuha ka after. Pwedeng mga gamit sa bahay, laruan, gano'n. So siguro dito laruan. Gagawin sila sa stickers. So, hindi ako dumaan sa highway. Dito ako. Nagmuni-muni. Pakinggan nyo yung huni ng ibon. Ang ganda.
Ayan, nasa bahay na ako at nakabili ako ng pang-box. Ang request ni Nay na mayonnaise. Ito para kay Dabin. Para sa diabetic. Ayan. So, at least nakaumpisa na ako. The next day. So, ayun na nga mga Beshop. Ito ay Wednesday, the next day nga, di ba? Tinry kong ilagay yung cellphone ko dun sa aking step. At ayan, napakagalaw. Tapos mali pa yung posisyon ng aking cellphone. At igi ko at naku, ay baka malaglag. Ay wala pang pambili si Inday ng bago. Bago pa naman aring cellphone ko. Ako hindi naman nabili ng cellphone every year. Kung kailan lang talaga kailangan. O, diba? Kahit matagtag ay tingnan nyo naman. Sulit naman ang view mga Beshi Wops. Hello mga Beshi Wops at kabayan. Mag-grocery na naman si Inday. Kasi kahapon, tinamad ako. Nung Lunes naman, sarado yung pinag-groceryhan kong supermarket. So ngayon, pupunta tayo bibili ng bigas. Nagpapabili si Opa ng steak. Bibili ako ng mantika. Wala na akong mantika. Kasi ako ay magluluto ng adobong mani. So, malapit-lapit na. Napakalaking tulong talaga sa akin itong step na to. Napapabilis yung yung pagpunta ko sa grocery mga besh. So, nandito na ako sa highway. Malapit-lapit na. Nakapamili na ako pero nakakainis. Yung na ko yung grocery, ipupunta pa ako dun sa tindahan ng steak. Nakalimutan ko. Buti na may extra akong pera dito mga besh. Good luck to me. Yan o. Dami kong pinamili. Dahil inuna ko ang grocery, nagkulang ang pera ko. Hindi ako nakapili ng chicken something. Steak lang nabili ko. Pero at least merong steak si Opa. Pauwi na ako ng bahay at mabigat ang aking dinadala. Three hours later. Ayun mga Beshwap, nasa bahay na ako. Kanina pa mga 2 hours. Pagtapos mag-grocery. Ito naman, gagawa naman akong favorite toge lumpia ni Opa. Paborito niya kasi yan. Wala na kaming toge or gulay. Ang meron na lang kami ay beef lumpia. So, mas gusto kasi niya yan. Sa akin yung beef lumpia. Yan ang buhay ko dito. Gagawa ng lumpia. Nagluto din pala ako ng adobong mani. Pinatikim ko sa kanya. Aba, nagustuhan. Sarap daw. Later. Yun mga Beshwap, kita'y galuto na naman. Galuto ko ng pasta. Pero magkaibang sauce. Pesto at saka red sauce. Yan ay yung red sauce para kay Opa, yung pesto sa akin. Tapos lalagyan ko ng shrimp. Tapos itong basil is para sa akin. Ayun ni Opa. Yung kamatis is dun sa red sauce. So nagpapakulo na ako ng ating pasta. Tapos dito. Nagluluto na tayo. Unahin ko yung akin kasi si Opa gusto niya, mainit-init pa talaga yung kanyang inakain. So, luto na tayo. Siyempre, may olive oil. Natin olive oil. Lagyan na natin ating butter. Lagyan natin yung garlic at onion. Gisa natin. Same thing din dito sa red sauce. Natin yung butter. Melt natin. Yun, so nilagay ko na yung hipon. Tapos dito naman yung salt, pepper, onion, garlic, and yung ating tomato. Ito din nilagay ko ng pampalasa. Sinaan natin. So, nilagay ko na yung sauce na pesto. Bango mga besh. Wow! Antay lang natin maluto yung pasta. Inaanto na ito. Ito naman, kailangan maluto muna yung kamatis. Tagal maluto yung kamatis.
Napakadali mga besh, oh. Uy, luto na mga besh wops. Ang ating easy pesto pasta at ang ating red tomato sauce. Tapos, lagay na natin to. Ganun lang kadali. Tapos additional salt and pepper na lang kung kulang. Ito, tingnan nyo. Sarap. So, yun lang mga besh wop. I hope may natutunan naman kayo kay Inday for today's video. Tara ho at makain.